Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, namin po yung tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Juan Kapitulo 7, versikulo 12 hanggang 18. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Nagkaroon ng maraming bulong-bulungan tungkol sa kanya. Ang mga tao, sinasabi ng ilan, siya'y mabuting tao. Sinasabi naman ng iba, hindi inililigaw niya ang mga tao. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 12. Ang sabi, siya ay mabuting tao. At ang iba, hindi inililigaw ang mga tao. Dahil si Kristo ay Diyos. Hindi talaga ililigaw ang mga tao. Dahil tinuturuan ng Diyos na makakilala sa Kanya at manalig sa Kanya, na siya ang Panginoong tagapagligtas. Kaya ang sinabi, hindi iniligaw ang tao. Pag ang Diyos ang magturo, hindi ka talaga ililigaw. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Subalit walang taong nagsalita ng payag tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga Hudyo. Walang taong nagsalita sa kanya dahil sa takot ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. Natakot sila sa mga Hudyo. Dahil ang pagkaakala nila kay Kristo ay si Kristo ay tao at hindi Diyos. Yan ang pagkaakala ng mga Hudyo. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yan. Kaya ang mga tao ay natakot sa mga Hudyo. 14. Ito ang sinasabi dito sa 14. Nang ang kapistahan ay nasa kalagitnaan na, ay pumunta si Jesus sa templo at nagturo. Nagturo ang ating Panginoon doon sa templo, sa simbahan. Nagturo ang Panginoon. Tinuturuan ang mga tao. Kaya sinabi dito sa naunang versikulo, hindi iniligaw ang tao dahil si Kristo ang nagturo. Siya ay Diyos. Tinuturuan ang tao para magkaroon ng kaligtasan. Hindi niya inililigaw dahil si Kristo ay Panginoon. Yan. Ang ibig sabihin dito sa 14. 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Namangha ang mga Hudyo na nagsasabi paanong nagkaroon ang taong ito ng karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman. Nagtaka ang mga Hudyo, saan galing ang karunungan ng
ating Panginoon. Nagtaka sila dahil ang turo ng Diyos ay makapangyarihan, katotohanan. Yan. Kaya nagtaka ang mga Hudyo, saan galing ang kanyang karunungan. Ha? Hindi naman siya nakapag-aral. Yan ang sinasabi rito. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya makapangyarihan ng Diyos. Alam nga ang isip ng bawat tao. Alam ng laman ng puso ng tao. Pati buhok bilang ng Diyos yan. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos na tayo ay makakilala sa Kanya. Tayo'y manalig sa Kanya at siya ay ating tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yan, ang Panginoon, hindi tayo inililigaw. Tinuturuan tayo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. 16, ito sinasabi rito sa 16. Sinagot sila ni Jesus, ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Ano sabi natin, Panginoon? Hindi sa Kanya. Ang tinuro niya, galing sa Ama. Dahil si Kristo ay sinugo ng Ama. Ayan. Kaya nga, ang salita ng ating Panginoong Jesucristo galing sa Ama. Kaya nga, itinuro niya sa atin. Kaya si Jesucristo, ayun ang nagpakilala sa Ama. Kaya, pag tayo ay nananalig kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nananalig din tayo sa Ama. Pag tinanggap natin si Kristo, tinanggap din natin ang Ama. Ayan ang ibig sabihin yan. Nga, ang salita na itinuro ng ating Panginoon galing sa Ama. Dahil si Kristo ay sinugo ng Ama dito sa lupa para tayo ay maligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Ama ang ating Panginoon. Kaya nga, ang ating Panginoon, ayun ang nagpakilala sa Ama. Nga, siya ay sinugo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan, kaya nga, paniwalaan natin si Jesucristo nga siya ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid, kaibigan. 17. Itong sinasabi dito sa versikulo 17. Kung ang sinuman ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Makikilala ang turo kung galing sa Diyos. Basta ipahayag mo nga si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos, galing sa Diyos yan. Naturo na yan. Dahil ang Espiritu ng Diyos nasa nagturo. Dahil ang bawat isa sa atin nga nakakilala kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, binigyan ng Diyos na banal na Espiritu. Kaya ang itinuro ay galing sa Diyos. Makikilala ninyo kung ang itinuro ay galing sa Diyos. Pag nagsabi ang tao na si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, galing sa Diyos yan nga itinuro. Dahil tinatakan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ang itinuro galing sa Diyos. Ayan, hindi inililigaw ang tao. Ang itinuro ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito. Sa versikulo 17. Last verse, 18. Ito ang sinasabi dito sa 18. Ang nagsasalita ng mula
sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Subalit ang humahanap ng kaluwalhatian ng nagsugo sa kanya ay siyang totoo at sa kanya'y walang kasinungalingan. Yan. Totoo ang itinuturo at walang kasinungalingan. Basta ipakilala mo si Kristo nga siya ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Totoo ang itinuro. Ayan mga kapatid kaibigan, diyan mo makikilala kung ang turo ay totoo o hindi. Basta ipakilala mo ang Panginoong Hesukristo. Totoo yan. Dahil si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang Diyos na tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya paniwalaan natin si Kristo. Dahil si Kristo ay Diyos nga tagapagligtas. Ayan ang ibig sabihin ditong ating pinag-aralan mga kapatid kaibigan. Katiyakan sa kaligtasan. Kailangan mga kapatid kaibigan ngayong umaga nito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, lumapit kay Kristo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Iyan ang katiyakan sa kaligtasan. Basta ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Na kay Kristo ang kaligtasan. Na sa pananalig at pagtanggap kay Kristo, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Kung narinig ninyo ito mensahe na to, paniwalaan nyo ito. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong kasunod? Matapos mo tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, anong kasunod nun? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay binago na ng Diyos. Ano pang sinabi? Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Juan 5:24. Bakit nakatawid ka sa kamatayan, buhay ka pa? Dahil namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak sa Espiritu. Dahil pag manatili ka sa laman, mamamatay ka. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya si Kristo namatay sa cross dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Ano ang binayad ng ating Panginoon sa ating kasalanan? Buhay niya ang ibinayad. Ano ang hinugas? Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kahit buhay niya, ibinigay niya sa bawat isa sa atin para tayo ay maligtas. Ayan, ganyan ang Diyos nagmahal sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Pero bakit? Bakit may mapahamak?
Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila'y napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Pero tapos na ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay libre, walang bayad. Si Kristo ang gumawa nito. Kaya kay Kristo tayo lumapit at manalig kay Kristo at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag matapos mabautismuhan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo ang may sabi niyo. Kung iniibig natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Hindi niya sinabing, binura ko na ang aking utos. Huwag na kayo sumunod sa aking mga utos. Kahit binura ko na. Hindi niya sinabi. Kung mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Dahil may utos na binura. Ayong pagkatay-katay ng mga hayop taon-taon at iwisik para sa kaligtasan. Hindi na yun ipagawa ng ating Panginoon. Binura na yun dahil naganap na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang kanyang dugo na ang ihinugas ng ating makasalanan. Kaya may utos na binura. Yung pagkatay-katay, yung utos na nakasulat sa papel, yan ang binura. Pero ang 10 utos, yung nakasulat sa 2 tapyas na bato, hindi yan binura. Nananatili hanggang ngayon. Yan ang ano dyan. Na? Hindi yan binura ng Diyos. Yan kan sinabi ng Panginoon, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo akong mga utos. Yan. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi na nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung nakakatiyak tayo nakilala natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil ang Diyos ay naglagay ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ika-7 araw. Nilagay ng Diyos na palatandaan ang Sabat. Dahil yung araw na yon ay banal, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Kaya nung nilalang itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat ng nandirito, pati tayo, nilalang ng Diyos, anong sabi ng Diyos? Natapos niya likhain ito sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, ang sabi ng Diyos, nagpahinga siya. Bakit sinabi ng Diyos nagpahinga siya? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Sinabi niyang nagpahinga siya para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan. Ano ang ibig sabihin ng nagpahinga? Matutulog? Hindi matutulog. Ang sinabi ng Diyos na magpahinga, magsamba tayo sa kanya. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kilala natin ang Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Kaya bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Hindi linggo. Saan mababasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Ang sabi ng Diyos, bagong langit, sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo. Dahil binago na ng Diyos itong mundo na ito. Ang sinabi sa versikulo 23, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sa araw ng Sabat. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Yan ang sinasabi ng Diyos na
lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang mga Hudyo, mga Israel, taga-Israel, yun lang pupunta rito para sumamba. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapasok doon. Hindi ka makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ay yun ang impyerno. Yan ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero yung mga naniniwala at nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang babalikan ng Diyos. Kahit patay na yung tao, bubuhayin niya muli. Pagtunog ng trumpeta ng Diyos, tiyak babangon yung tao. Kahit 100 years ka nang namatay, bubuhayin ka muli ng Diyos. Dahil may tatak ka na banal na espiritu. Dahil tumanggap ka kay Kristo. Ayan kapatid kaibigan, yan ang katiyakan sa kaligtasan. Kaya nga, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Dahil ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ang kaligtasan, libre. Walang bayad ito. Si Kristo ang gumawa nito. Kaya nga, tayo maniwala sa salita ng Diyos. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag kayo'y nakakarinig nitong mensahe na to, pag kayo'y naniniwala, pag kayo'y tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak pangalan nyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Doon tayo makita sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba sa ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Walang mga larawan dito, doon, walang mga rebolto, walang mga imahen. Bawal sa paningin ng Diyos yan. Kaya ang sabi ng Diyos sa Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan, ay itatapon niya sa naglalagablam na apoy at asupre. Yun ang pangalawang kamatayan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos sa pag-iwas sa mga rebolto, mga larawan o mga imahen. Ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan, kay alang ka na sa kapahamakan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 21. Pinapalayo tayo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan para tayo ay hindi mapahamak. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito para tayo ay makaiwas sa hatol ng Diyos. Yan, mahal tayo ng Diyos. Lahat itinuturo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturoan tayo. Si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturoan tayo. Kautosan, tinuturoan tayo. Yan. Araw na gusto ang Diyos na sambahin, tinuturoan tayo. Ang ikapitong araw, ang Sabat. Kaya nga, kahit sa bagong langit, may samba ron. Sabat ang samba ron, hindi linggo. Kaya, nung nilalang ito, itong mundo na ito, 6 na araw niyang ginawa ito. Anong araw ginawa ang itong mundo na ito? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Ang ikapito ay huwag magtrabaho, sabi ng Diyos. Dahil banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas.
Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Panginoon sa kapagligtas. Amen. Amen.